Maricel Soriano, nabayaran nga ba ni Lisa Marcos para daw tumahimik? Yan po ngayon ang ipinapakalat ng mga DDS. Dahil alam na po natin na itong pangalan ni Maricel Soriano ay nasangkot dito sa kontrobersiya ng drug use. Sabit daw po ang pangalan ni Maricel Soriano kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa dokumentong inilabas ni Maharlika na nanggaling kay Jonathan Morales. Ito pong nakaraang Senate hearing doon sa parang sarswela na ginawa dyan sa Senado, na halatang-halata naman po ng mga netizens na scripted ang lahat, ipinatatawag ni Senator Bato de la Rosa ang ilang mga personalidad sa susunod na hearing sa May 7. Kasama po dyan si Maricel Soriano at si Maharlika. At kinumpirma mismo ni Senator Bato na darating daw si Maricel Soriano sa May 7 Senate hearing. Natural, magwawagwagan na kagad ang dila ng mga DDS. Naglalabas kagad sila ng mga mind conditioning na mga balita tulad nito. Kesyo na bayaran daw ni Lisa Marcos si Maricel Soriano to the tune of about 50 million ba? Para wag lang ilaglag si President Bongbong Marcos. Nakita niyo, nakakatawa itong mga DDS na to, no? Talagang may palusot sila sa lahat. Kapag hindi aayon sa kagustuhan nila yung mga isasagot ni Maricel Soriano dyan sa Senado, siguradong sasabihin nila na bayaran kasi ni Lisa Marcos yan kaya ayaw magsalita. Although, meron pong kumakalat kasing balita na may kapangalan si Maricel Soriano na natimbog noong sometime 2018. At ito po ay nakasuhan ng possession and use of illegal drugs. So, ang iniisip ng iba, baka siya yung sinasabi ni Senator Bato na a-attend sa hearing at hindi itong artista o itong Diamond Star na si Maricel Soriano. So, hihintayin po natin sa May 7. Kasi ang pagkakarinig ko doon sa Senate hearing, kinonfirm nila Jonathan Morales na si Maricel Soriano nga yung kasama doon sa picture na nagpa-pot session or nagko-cocaine session kasama ang ating Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, kung hindi ito yung Maricel Soriano na sisipot sa May 7, abay, pwede silang kasuhan ni Maricel Soriano niyan. Pero kung talagang si Maricel Soriano nga ang pupunta dyan sa Senado, abay, napakadaling kontrahin yan ni Maricel. Sabihin niya lang na, bakit nakulong ba ako? Nahuli ba ako? So ano ang prueba nila na siya nga yung andun sa picture? At saka picture lang yan. Akala ko ba video? Ngayon, porque wala yung video, pictures naman ngayon. So ito po ang nagpapatunay na wala talagang polvoron video at dinadivert itong si Maharlika at itong sila Jonathan Morales at yung mga DDS ang isipan ng mga tao na meron mga pictures na ilalabas na magpapatunay na nagdodroga nga si President Bongbong Marcos. Kung yung video nga, hirap na hirap kayong i-edit eh. So porque hindi nyo mailabas yung video, pictures naman ngayon. Mas madaling ipeke ang pictures. So sa tingin nyo, maniniwala ang taong bayan kung makakapagpalabas kayo ng mga pictures kasama si President Bongbong Marcos na nagdodroga? So siguraduhin nyo lang na nandyan sa litratong yan si Maricel Soriano, kundi re-resbakan kayo ni Maricel. Or baka nga ito yung kapangalan ni Maricel Soriano na natimbog sa droga sometime in 2018. So hihintayin po natin May 7. Sisipot kaya si Maricel Soriano, the Diamond Star, o itong Maricel Soriano na natimbog sa droga? Although kinumpirma po nila Jonathan Morales na yung artistang si Maricel Soriano ang kasama dyan sa PIDEA document na yan. So abangan po natin yan sa May 7. At aabangan din po natin itong si Maharlika. Dahil kasama po si Maharlika sa mga personalidad na pinatawag ni Bato de la Rosa para umattend dyan sa May 7 hearing. Ang siste nito, naglabas po ng apology si Maharlika at humingi siya ng paumanhin kay Bato de la Rosa. Ang ibig bang sabihin niyan, exempted na siya at pwede na siyang hindi sumipot sa Senado. Titignan po natin yan dahil ang sabi ni Bato de la Rosa, hindi pwede yung Zoom. At kung hindi sisipot personally itong si Maharlika, ay magpapalabas siya ng warrant of arrest. Tingnan nga natin, sino ang masusunod? Si Bato de la Rosa? O kaya ba niya ang tigas ng ulo ni Maharlika? At malay natin, baka dala na ni Maharlika yung polvoron video at ipapakita niya na ito sa Senado. Hindi ba sa mga vlogs ni
Maharlika, sinasabi pa niya, nadalhin niyo ko sa Senado at doon ilalabas ko lahat ng aking nalalaman na parang naghahamon pa siya na dalhin siya sa Senado. So ito na ang pagkakataon na hinihintay ni Maharlika na humarap sa Senado. Tandaan po nyo sinabi ni Senator Bato, hindi pwede ang Zoom. Kailangan personal na dumating si Maharlika. Tingnan nga natin kung talagang matapang ang loob nitong si Maharlika na pagbibigyan niya ang hiling ni Bato de la Rosa na sumipot sa Senado. Total, siya na mismo ang nagsasabi na dalhin niyo ko sa Senado at doon daw siya magnangak-ngak. Ilalabas niya lahat ng kanyang ebidensya. So dalawa po ang hihintayin natin sa May 7. Darating ba yung artistang si Maricel Soriano? At magpapakita na ba sa Pilipinas itong si Maharlika? Tandaan po natin, may mga pending pong warrant of arrest itong si Maharlika. Pero siguro pag dumating man siya, bailable naman yung kanyang kaso, magpiyansa muna siya at sumipot siya dito sa Senado. At diyan niya ilabas ang tapang niya. So tuloy po ang pangalawang yugto ng Zarzuela diyan sa Senate hearing sa May 7. Dahil kailangan pong mag-ingay ng mga DDS. Alam niyo kung bakit? Kailangan nilang ilihis ang mamamayang Pilipino at kalimutan yung isa sa pinakamatinding issue ngayon, yung gentleman's agreement ni Digong sa China. Dahil nga sa Senate hearing na yan, medyo hindi na pag-uusapan yan. Yan po ang gusto nilang gawin para ma-divert ang isipan ng mga Pilipino diyan sa gentleman's agreement na yan at mapunta dito sa Zarzuela na ginagawa ni Senator Bato de la Rosa dito sa hearing tungkol diyan sa drug issue. Kung sakaling totoo man yan, yan po ay anong year ba yan? 2012. At aminin po natin, marami po sa atin, in one time in our lives, sumubok po tayo niyan. Sa panahon po ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa, hindi po importante ang iyong nakaraan. Ang kailangan po natin pagtuunan ng pansin ay yung kasalukuyan. At isa pa, sa tingin ninyo, si President Bongbong Marcos ay talaga nagdodroga? Kung nagdodroga yan, paano siya makakaharap sa mga foreign leaders? Paano niya nagagampanan ang kanyang papel bilang presidente? Kitang-kita naman natin. Talaga pong nagtatrabaho ng husto ang ating presidente. Kung yan ay drug addict, mawawala po siya sa focus. Hindi siya makakapag-isip ng diretso. Hindi na sana tayo umabot ng 2 taon na gumaganda ang ating ekonomiya. Dahil kung drug addict ang ating presidente, hindi po gaganda ang takbo ng Pilipinas sa ngayon. Well, para dun sa mga bulag, wala na tayong pakialam sa kanila. Dahil kahit na anong gawin ni President Bongbong Marcos na maganda, para sa kanila, hindi maganda yon. Ang importante, tayo mga mamamayan na naniniwala na may nangyayari sa bansa natin, ipagpatuloy lang po natin ang ating suporta sa ating presidente. At kung tutuusin, hindi dapat ito ang inuunang issue Kung magkakaroon kayo ng Senate hearing, unahin nyo yung gentleman's agreement, yung ginawang pagbenta ni former President Rodrigo Duterte sa ating bansa sa China. Yun ang dapat yung pinagtutuunan ng pansin. Dahil masyado na ang pambubuli ng China sa atin. Bakit? Dahil nga sa gentleman's agreement na yan na pinasok ni Digong na hindi alam at hindi ipinaalam kay President Bongbong Marcos at hindi ipinaalam sa taong bayan. Yun ang dapat tinututukan ng Senado. Mabuti pa ang House of Representatives at magkakaroon na sila ng hearing tungkol dyan sa gentleman's agreement na yan. Itong Senado, anong pinagkakaabalahan ninyo? Itong issue na 10 or 12 years ago pa? Tapos halatang halata naman na ito ay isa lamang Zarzuela? Okay, dahil andyan na yan, hihintayin po natin sa May 7 kung darating si Diamond Star Maricel Soriano at kung siya ba ay nabayaran ni Lisa Marcos ng 50 million ba yun? At kung sisipot ba si Maharlika dala-dala yung polvoron video o kung wala man yung polvoron video, yung mga pictures na siguradong edited at yun ang ipipilit nila sa taong bayan. Pero sa tingin ninyo, kakagatin pa itong mga to? Kung yun ng polvoron video na inabot na ng halos 1 taon, hindi pa nila maipalabas hanggang sa tuluyan ng hindi naniwala ang taong bayan sa sinasabi nilang video, ito pa kayang polvoron pictures?
So nakasentro po ang ating atensyon dito kay Senator Bato de la Rosa sa susunod na hearing sa May 7. Kung mapapasipot niya si Maricel Soriano, dapat iharap niya rin si Maharlika sa taong bayan. Ano sa tingin ninyo? Darating ba yung totoong Maricel Soriano o yung sinasabing kapangalan niya lang? At finally, sisipot din ba si Maharlika? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.